Christ Life Assemblies Manila at welcome po kayo sa ating pagtitipon ulit at maging isa na namang topic ang ating pag-uusapan. Ako po si Pastor Eugene, pero bago tayo pumunta ay magdasal po muna tayong lahat. Una namin nagpapasalamat kami sa iyong biyaya sa amin. Ikaw ay paglaan, ikaw ay nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan at gusto namin na ikaw ay purihin at pasalamatan sa lahat ng ito at higit pa. Ngayon naman, Panginoon, ay basbasan mo ang aming pananalita, ang aming tatalakayin at ang lahat ng personal na pagpapala mo, Panginoon, ay makaabot sa sino pa man, Panginoon, na tagapakinig, tagapanood sa oras na ito. At ikaw ay magsalita sa amin ng katuwiran, magsalita ka sa amin ng layunin mo mula dito sa tatalakayin namin. Papasalamat kami na ikaw ay handa na kumuusap sa amin sa mas makapangyarihang paraan. Ito po yung aming inaasahan sa pagtitipong ito ulit sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatang Amazed by God, the difference of knowing God for who He really is. Tayo ay sa panapanahon ay kinakailangang manghain ulit ng Diyos o manghain ulit ng tungkol sa Diyos at makita natin yung pagkakaiba ng mas naiintindihan natin ng Diyos sa ating paglalakad at paglilingkod. At ito yung ating pag-uusapan ngayon. Amazed by God. Kailan ka huling namangha tungkol sa Diyos? Bakit? Meron bang kakaiba bago ka ma-amazed by God at nung na-amazed ka na by God? Sa John 3 verse 30, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Ito ay sinabi ni Juan Bautista, ang kamag-anak ng Panginoong Hesus na nagbautismo sa kanya sa Ilog Jordan. Pero nung maintindihan niya yung pagdating ng Panginoong Hesus, nung makita niya yung pagdating ng Panginoong Hesus, ay ito yung kanyang nabanggit. He must increase, I must decrease. Bakit may ganito siyang realization si John the Baptist? Bakit kinakailangan niyang mag-decrease kung mag-i-increase ang Panginoong Hesus? Ang sinasabi ng propetang ito ay kinakailangan na si Jesus ay mas makilala, si Jesus ay mas lumaki, literal, kaysa sa kanya. At ito ang kanyang realization sa panahong ito. Napakainam na maintindihan din natin sa ating mga sarili ang katotohanan ng verse na ito upang tayo makapagpatuloy sa buhay ng Panginoon, upang tayo makalago sa kalooban na gusto niya sa atin, sa ating buhay at paglilingkod sa Kanya. Kinakailangan din nating magkaroon ng ganitong realization. At sa umpisa ng taon ng 2022, upang ang nagdaan na taon na hindi na maging katulad ng dati, ay kinakailangan makita natin ang katotohanan ito sa ating mga buhay. Kinakailangan na ang Diyos ang dumakila, ang Panginoong Hesus ang dumakila. Mas lumaki, mas makilala, at siya ang magpapatuloy sa ating pamumuhay bilang Christian. At merong pagkakaiba kapag ganito ang mangyari. Ang ilan sa mga points na ito ay ating pag-uusapan ngayon. So mas lalaki ang Diyos. Tayo ay lalago sa paglalakad sa Kanya, pero imbis na tayo yung lumalago, ang kanyang buhay ang mas lumalaki, ang mas lumalago. At ito ang paglalakad sa Espiritu, ito yung pamumuhay sa Espiritu na inaasahan ng Panginoon upang tayo ay mas magamit, upang tayo ay mas makagawa. Merong dalawang paraan upang ang isang bagay ay makita ng mas malakihan or closed up. Ito ay sa pamamagitan ng telescope. Ang telescope ay isang aparato na ginagamit ng mga tao upang ang mga malalayong mga bagay, katulad ng mga planeta
Katulad ng mga bituin ay makita ng malapitan. Minamagnify niya ang mga bagay na malayo. Ang susunod ay ang microscope. Ang ginagawa naman ng aparato na ito ay kanyang pinapalaki ang mga bagay na maliliit. Ang mga mikrobyo, ang mga germs, bacteria at saka mga viruses ay lumalaki sa pamamagitan ng microscope. So sa pamamagitan ng dalawang mga bagay na ito ay nakikita natin ang mga malalayo sa telescope at nakikita natin ang mga maliliit sa pamamagitan ng microscope, sa pamamagitan ng magnification na tinatawag, pinapalaki o kaya pinapalapit nito ang mga bagay-bagay. Sa Hebrews 11 verse 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sinasabi ng verse na ito na maiintindihan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Makikita natin ang katotohanan na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita niya nilikha, kundi ang mga nakikitang mga bagay ay nilikha niya sa pamamagitan ng hindi mga nakikitang bagay. Hindi bagay ang Diyos, so malamang hindi ito yung kanyang tinutukoy. Ano ang ginamit ng Diyos sa paglikha? Hindi lamang salita, subalit hindi nakikitang mga bagay. At sa pag-aaral ng siyensya, sinasabi nila na ang lahat ng mga bagay ay binubuo ng pinakamaliliit na tinatawag na particles na tinatawag na atom. Tayo ay mayroong atom sa ating katawan. Ito yung bumubuo sa buong katauhan natin, physical na katauhan natin. Ang mga pader ng bahay natin, ang mga dingding, ang gate ng ating mga bahay, ang mga puno, ang mga hayop, ang lahat ng physical na bagay sa mundo, buhay man o hindi, ay binubuo ng mga atoms. Atomic particles, the smallest particle na bumubuo sa lahat ng pisikal na nakikita natin. Pati yung hangin ay mayroong atom. So, ang lahat ng ito ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng atom. Kaya nga ang mga bagay na nakikita ay nilikha sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. So, sa makatwid, hindi lamang tayo atomic, kundi ang bumubuo sa atin ay literal na hindi nakikita, kasi you have to magnify the atoms sa pamamagitan ng microscope upang makita mo siya. Makikita natin yung design sa atom. Mayroon siyang tatlo na main part, at ito yung electron, proton at neutron, at meron pang mas maliliit na tinatawag sila. Subalit, yung design na ito ay hindi napapalitan. Lahat ng atoms ay ganito. At alam natin na kung mayroong design, mayroong designer. Diba? Ganon din sa malalaking mga bagay sa mundo o sa ating sanglibutan. Ang ayos at design ng mga bituin at mga planeta at ng mga buwan sa bawat planetang may buwan. Nakikita natin yung design sa pinakamaliliit hanggat sa pinakamalalaki. Ngayon, alam natin, dahil nananampalataya tayo, na yung Diyos yung gumawa nito. Pero ang kanyang fingerprints, ang imprint ng God, ay nasa lahat ng kanyang nilikha. Nasa atom. Sinasabi nito sa atin na mayroong designer. Sinasabi nito sa atin na mayroong architect, mayroong engineer. At ganoon din sa pinakamalalaking mga ayos ng mga planeta at ng iba pang mga nilikha ng Diyos sa universe na meron tayo. So, sa lahat ng lugar, God is present, at alam natin yung kanyang omnipresence, di ba? Pero sa isa pang banda, ang Diyos ay everywhere at pwede mong malaman na merong God kasi dahil sa design, dahil sa engineering na iniwan niya sa kanyang pagkalikha, katulad sa atom na hindi nakikita. Sa 1 Timothy 4 verse 10, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Dito naman sinasabi na ang Diyos na nagkatawang taong, ang Panginoong Hesus,
ay naging tagapagligtas ng lahat ng tao. Kaya nga sabi niya, nagsisipagpagal kami, kahit na mapagod kami, at nagsisipagsikap kami, di ba? Dahil kami ay nananampalataya. Ang Diyos na buhay, ang Panginoong Yesus, ay siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Nilikha ng Diyos yung lahat ng mga bagay by creation, di ba? At kahit yung tao ay nilikha niya. Subalit alam natin yung pagbagsak ng tao sa kasalanan at kinakailangan siyang tubusin ng Diyos. At minarapat ng Diyos na kanyang gawin ito sa pamamagitan ng kanyang sarili. Yung katawang tao ang kanyang anak at ang kaligtasan ay kanyang inihanda para sa mga tao na magsisisi mananampalataya at susunod sa kanyang mga alituntunin upang ang kaligtasan ay mapasa kanila. Ang Diyos by redemption ay dumating upang tayo ay iligtas. By creation ay nilikha niya tayo at sa pagbagsak ng sangkatauhan sa kasalanan by redemption, siya pa rin ay dumating at ang Diyos ay nasa lahat ng mga bagay na ito. Diba? Ang Diyos ay nasa creation, ang Diyos ay nasa redemption, basta patungkol sa tao. Diba? Siya ay napakalaki. Sa Titus 2 verse 13, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. At sinasabi ulit dito sa verse na ito na siya ay hinihintay ng mga mapapalad na may pag-asa, yung pagpapakita niya sa kanyang kalulatian. Itong dakilang Diyos at tagapagligtas na Jesucristo ay dadating upang maging hukom, maging tagapagligtas ng kanyang simbahan, maging hukom ng mga taong hindi mananampalataya at magtatayo ng kanyang kaharian at magsisimula yung tinatawag niyang Millennium Reign of Christ. At muli, nandito ulit yung Diyos, dakila pero tagapagligtas na dadating sa simula sa creation, sa redemption, hanggang sa pinaplano niyang muling pagparito at kanyang walang hanggan o eternity. Ang Diyos ay nandyan sa buong pangyayaring ito mula sa origin, di ba? Mula sa purpose at meaning ng sangkatauhan hanggang sa kanyang destiny na eternity. Ang Diyos ay nasa lahat ng kanyang panahon. Nasa lahat ng kanyang lahat ng mga bagay na may kinalaman ng tao. Diba? So sa isang banda, ang Diyos ay napakalaki. Siya ang bumubuo ng lahat ng kwento, kasaysayan ng sangkatauhan. Bago ito likhain, hanggat sa walang hanggan na kalagayan nito. Ang Diyos ay ganun kalaki ang ino-occupy niya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Paano hindi natin siya mapapansin? Paano hindi natin siya dadakilain? Paano hindi natin siya makikita kung sakaling ganito kalaki ang kanyang ino-occupy sa ating mga kasaysayan at sa ating mga talambuhay personal? Amazed by God. Diba? The difference of knowing God for who He really is. Pag naintindihan ba natin na ganun siya kalaki, diba, may kinalaman siya sa ating kasaysayan, sa ating talambuhay, ano ang pwedeng mangyari kung ating maintindihan? Diba? Na siya ay dumating at ganito siya kadakila. Dinadakila ba natin siya sa kung sino talaga siya? Mayroon bang hindi pagdakila sa kanya dahil hindi natin siya nakikita kung sino talaga siya? Paano kapag maintindihan at makita talaga natin siya? Diba? Kaya nga ang ating title is Amazed by God. Kasi ngayong taon na ito, start the year. Diba? To be amazed by who God really is. Kasi kapag naintindihan natin kung sino talaga siya sa mga buhay natin, ganito siya kalaki, ganito siya makapangyarihan. Ito yung plano niya. Diba? Ito yung kanyang mga katangian. Diba? At kasama natin siya. Ino-occupy niya yung lahat ng patungkol sa atin. Diba? Ano ang pwedeng mangyari, 'di ba, sa ating katawagan? Anong pwedeng mangyari sa mga ginagawa natin? He must increase, sabi ni John the Baptist. I must decrease. 'Di ba? At malalaman natin sa scriptures na namatay ang propetang ito. Nagbuwis siya ng kanyang buhay para lang sa kapakanan ng kanyang katawagan, 'di ba? Bilang the voice preparing the way for the Lord. Overthinking.
sa panahon natin ngayon, napakaraming mga tao ang nakakaranas nito. Mayroong negative effects at mayroong positive effects ito sa iba't ibang mga tao. Depende sa kung paano sila nag-overthink. Dito sa isang definition ng overthinking sa Urban Dictionary, something is on your mind and you continuously think about it. The thought gets deeper and you start thinking about consequences, events, and possibilities. So, ganito daw ang process ng overthinking, di ba? Mayroong isang bagay na iniisip tayo, tapos nagpapatuloy na iniisip natin at aabot siya sa punto na sa ating matagal na pag-iisip, di ba? Sa ating pagbaba dito sa mga bagay na ito sa ating kaisipan, ay iniisip na natin saan ito po patungo, ano ang mangyayari pagkatapos nito, ano yung mga posibilidad na mangyayari, etc. Pero all along, nandun lang tayo sa isang lugar at wala tayong anumang ginagawa. Di ba? Hindi tayo gumagawa, walang movement, walang productivity. Ang ginagawa lang natin ay nag-iisip. The only productivity ay nangyayari sa isip natin. At negatibo ito sa ibang mga tao kasi madalas ito ay nagsiset in sa depression, di ba? Or depressive na situation ng mga tao, di ba? Overthinking, thinking about the things that concerns us. O kaya naman mga bagay na nasa pangkasalukuyan natin o yung paparating sa ating future. Sabi nila ito ay negative, di ba? Kasi nag-iisip tayo ng what might be, di ba? Or nag-iisip tayo ng what had been. Di ba? Iniisip natin yung mga bagay-bagay na nangyari in the past. At iniisip din natin yung mga bagay-bagay na pwedeng mangyari in the future. At nakababad lang tayo dito sa mga bagay na ito. At therefore, iniisip natin yung ating pangkasalukuyan, yung ating present ay wala ng hope. Dahil sa nangyari sa past o kaya dahil sa kawalang kasiguraduhan ng future na mayroon tayo. Iniisip natin kung ano yung magiging consequences ng mga kalagayan. Like, for example, ng COVID, di ba, ano na yung pwedeng pagdalahan sa atin nito, sa ating pag-aaral, sa ating trabaho, sa ating hinaharap, sa ating family, o kaya sa ating mga needs, di ba, or sa mga pressing needs, lalong-lalo na sa health, o kaya naman sa finances at iba pa. Inaapektuhan nito yung isang taong married, inaapektuhan nito yung isang taong single, yung mga babae, yung mga lalaki, yung mga bata, yung mga matatanda, ang overthinking. Pero the point is, kung si God ay napakalaki, di ba, sa ating kasaysayan, sa ating mga talambuhay, di ba, kung siya ay napakalaki at dapat alam natin na ganun siya kalaki, di ba dapat ang ino-overthink natin ay yung malalaki, hindi yung maliliit na kalagayan natin, di ba? Di ba siya yung ating pinag-iisipan? Di ba mas higit na dapat siya yung laman ng ating mga plano, yung laman ng ating mga pangarap, yung laman ng ating mga kasalukuyan at yung mga laman ng ating mga hinaharap. Kung mag-overthink tayo, di ba? Ano ang mangyayari kapag si God yung i-overthink natin? Siya yung pag-iisipan natin. Ano yung kanyang gagawin? Ano yung kanyang kakayahan? Di ba? Ano yung kanyang kalooban? Ano yung kanyang pagkatawag na mayroon sa atin? May tinatawag silang analysis paralysis. Di ba? Kapag dumadating yung overthinking, lalong-lalo na sa mga mayroong depression na tinatawag. Diba? Ginagawa nito silang unproductive kasi sila ay wala ng movement kung sakali. Diba? Sila ay nasa isang lugar lang at pinapahintulutan nila yung sarili nila na nag-iisip na lang to the point na they are not doing anything. Diba? They are analyzing and at the same time, diba, for the longest time they are immovable, diba? At ito yung tawag nila doon, analysis paralysis. Pero anong gagawin niya sa atin kapag ang i-analyze natin, ang ating i-meditate at pag-iisipan ay ang Diyos, di ba? Yung maintindihan na talaga natin siya, di ba? Kung gaano siya kamakapangyarihan, kung gaano siya kalaki. Di ba madalas ang analysis paralysis brought about by overthinking ay ginagawang yung mga tao maging mas higit na mag-implode o kaya naman lamunin sila ng mga kalagayan nila at eventually depression ay pwede mag-result sa dahil wala nang pupuntahan, dahil wala nang pag-asa, ito na yung corner, o kaya naman ito na yung dead end ng kalagayan ko, I might as well end this.
At ito yung pinaka kalunos-lunos at obviously dangerous na kalagayan ng mga tao. Hindi lamang sila sa process ng overthinking ay nagiging wala nang ginagawa at wala nang productivity. Eventually, titingnan nila yung lahat ng mga bagay na wala nang saysay. At eventually, yung pinaka-worst yung pwede nilang maisip gawin. Pero baliktarin natin ito. Kapag ang pag-iisipin natin ay tungkol kay God at merong magagawa at merong pag-asa at merong kalooban na pinakamaganda sa lahat. Hindi siya analysis paralysis, di ba? Kundi productivity yung dadalhin niya at mayroong plano na mas malaki at mayroong kalooban na mas maganda. Sa Colossians 3 verse 23, ito yung pwedeng maapektuhan ng ating pagkaintindi ng kadakilaan ng Diyos sa buhay natin at sa ating hinaharap at sa ating present. Ano mang inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso, sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Lahat ng ginagawa, kasi anuman ang sinasabi niya, ay gawin ng buong puso. Paano natin magagawa ng buong puso? Diba? With heart, with love, yung mga ginagawa natin. Okay? Kapag ginagawa natin ito sa Panginoon, hindi sa mga tao, hindi sa ating mga sarili o sa kapwa lang natin, kundi ang ating motive of doing things, ang ating purpose of doing things is to do this for the Lord. Diba? Isipin na lang natin, anong pagkakaiba kapag we are doing everything for the Lord? Ang ating pag-aaral, ang ating trabaho, diba? Ang lahat ng mga larangan na ginagalawan natin, ang lahat ng mga kalagayan na ginagawa natin. Kapag ginagawa natin for the Lord, sabi niya, ay at buong puso natin ginagawa, obviously, kasi hindi ka naman gagawa ng half-hearted sa Panginoon, di ba? Ikaw ay gagawa for the Lord, iniisip mo na ikaw ay tinitingnan, iniisip mo na ikaw ay naasahan niya na gumawa para sa Kanya, at gagawa ka ng hindi half-hearted, kundi 100%. Pero hindi lamang 100%, with excellence, di ba? Umpisahan mo at tatapusin mo yung gagawin mo because you are doing for the Lord. Di ba? Walang boredom, with excitement. Di ba? Walang intervals of anxiety or intervals of depression, kundi meron lamang life, meron lamang kasiglahan at meron lamang buhay. Di ba? At meron lamang excitement o pananabik sa mga bagay na ginagawa ka. Di ba? Kasi hindi mo lang ini-expect na you will be excelling. Gagawa ka ng pinakamaganda at pinakamagaling. Kundi si Lord ay nakikinig, si Lord ay nanunok. Sa 1 Corinthians 3 verse 6 to 7, sabi dito ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim niya ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Diba? Hindi lamang ito patungkol sa Great Commission, diba? Na mayroong magsasalita ng initial na salita ng Panginoon sa mga tao at eventually ipapollow up sila ng iba pa, kapwa mananampalataya. Pero ang sinasabi ay ang Panginoon, ang Diyos ang magpapalago ng lahat ng effort, ng lahat ng ginawa na ng mga mananampalatayang ito. Hindi lamang ito patungkol sa Great Commission, kundi patungkol ito sa lahat ng effort, personal or collective, ng mga mananampalataya. Diba? Ito man ay patungkol sa pagbuhay ng pananampalataya sa isang kapatid na nawawalan na ng pananampalataya o napupuno na siya ng doubt or unbelief dahil sa mga kalagayan niya. So kakausapin siya ng isa, tapos yung iba naman, at itong personal or collective effort na ito ay ibibless ng Panginoon dahil sasahugan pa ng Panginoon ng kanyang sariling presensya at ng sarili niyang kapangyarihan at paglago, katulad ng sinasabi. So, sa isang banda, anumang personal or collective effort, di ba, na work na gagawin sa Panginoon, the Lord is working with that in effect. Di ba? At ang Panginoon, kapag gumawa siya, ay merong pagtutunguhan, merong bunga, di ba, merong resulta. At ito yung nangyayari if we are doing things for the Lord. Kasi eventually, hindi na lamang ito paggawa sa Panginoon, kundi paggawa kasama ng Panginoon. Hindi na lang doing for the Lord, kundi doing with the Lord. At yung doing with the Lord ay masyadong promising sa maraming mga aspeto at sa maraming paraan. Sa Proverbs 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan.
at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba? Sino ang ating katatakutan o sino yung ating mga kinatatakutan? Kung meron tayong mga fears, di ba ang literal na kinatatakutan natin normally ay ang mga mas malalaki sa atin, mas mga malalakas, mas makakapangyarihan, hindi natin kaya. Kaya nga tayo natatakot sa kanila, di ba? Hindi natin masyadong kilala, di ba? So hindi natin pwedeng i-expect yung pwedeng mangyari. At may mga bagay na ganito o yung iba pang mga nilikha na ganito sa atin, kaya tayo natatakot. Pero hindi ba ang Diyos yung mas pinakamalaki? Diba? Hindi ba siya yung pinakamakapangyarihan, uh, kung tutusin, hindi natin kilala sa kanyang mga kakayahan at magagawa? At dito, mas lalo natin siyang katatakutan with reverence talaga. Diba? Merong awesome na pagkatakot, merong amazing na pagkatakot sa Panginoon. Pero kapag ganito yung ating pagtuturing sa Kanya, di ba? Meron tayong pagkatakot with reverence sa Kanya. Magsisimula daw yung karunungan sa atin. Ibig sabihin, mas lalo nating iingatan yung ating mga sarili, yung ating mga decisions with the Lord o kaya naman yung ating paglalakad with the Lord. Diba? Merong ganun kasing reverence ng presensya na ito na palaging nag-o-occupy ng lahat ng kung ano tayo at meron tayo. Diba? Mas lalo natin siyang mas lalo natin siyang ituturing na honorable sa ating mga buhay dahil alam natin na kung gaano siya at ano yung kanyang kakayahan, di ba? At eventually sisimula natin siyang o kaya na magpapatuloy natin siyang maiintindihan, magpapatuloy natin siyang pupukusan at siya naman ay mas higit na magre-reveal ng tungkol sa kanyang sarili. Mas lalo natin siyang makikilala. Kasi kapag meron tayong karunungan sa Diyos, may pagkakilala tayo sa Kanya. At higit na karunungan tungkol sa Kanya, mas higit na pagkakilala sa Kanya. Gagawin niya tayong magkaroon ng kaunawaan, ng revelation na mas higit pa. Diba? Kapag tayo merong fear with wisdom or fear with reverence. Sa Psalm 69 verse 30, aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos. Dadakilain ko siya ng pasasalamat. Nandito si King David na ito yung kanyang heart na gawin sa Diyos. Pagpuri at pagdakila. I will magnify Him with thanksgiving. Diba? Kapag si Lord ay dakila, diba, hindi lang natin siya pupurihin. Si Lord ay pasasalamatan natin. Punong-puno ng thanksgiving ang isang taong ang God ay magnified sa kanya. Nakikita niya na ang Diyos ay mas malaki, na ang Diyos ay mas makapangyarihan. Ang Diyos ay nakikita niya for who He really is. Merong pagpuri at merong pasasalamat. Yun siguro yung dahilan kung bakit salat sa madami, okay, ang pagpuri at pasasalamat na tunay. Lalong-lalo na sa panahon natin na iniisip natin, ano yung pwedeng ipagpasalamat? Puro problema, kaliwat kanan. Di ba? Puro problema, likod at harapan. At iniisip natin, what is there to be grateful about? Pero there is something because there is someone na pwede nating makita na mas dakila at therefore mapupuno yung mga araw natin, mapupuno yung panahon natin, di ba, praising and being grateful for God. Di ba? Kasi yun yung mangyayari if we are going to magnify or if God is magnified before us. There is praise and there is thanksgiving. Sa Mark 8 verse 34, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, kung sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nandito yung discipleship, yung pagsunod sa Diyos o sa Panginoon, whatever matters o whatever happens, di ba? Kung ano man yung mangyari o ano man yung dumating. At sabi niya, ang kanyang mga alagad, okay, ay nandito nung sabihin niya ito sa mga tao. Okay? Na ang discipleship ay pwedeng umabot sa pagtanggi sa sarili at pagpasan ng suffering. Kasi ito ay pagpasan ng krus. Okay? Bakit niya sinabi ito? Paano ito magagawa ng mga tao samantalang ang mga taong ito ay naghahanap ng mas mainam kaysa sa buhay na meron sila?
naghahanap ng comfort, di ba? Naghahanap ah, ng blessing ng mas mabuti, mas maganda, di ba? O kaya naman naghahanap sila ng hayahay na kalagayan, kaya nga sila lumalapit sa kanyang kaligtasan. Di ba? At pwede nating sabihin o isipin na dito pa lang, pwede nang bumagsak yung kanyang movement kasi sino may gusto ng suffering? Di ba? Pero kung naiintindihan mo siya, kung nakikita mo siya for who he really is, kung siya ay na-reveal sa iyo, ang kanyang greatness, lahat ng mga bagay ay wala in comparison. Ito man ay in this world or ito man ay sa pamamagitan ng pain or pleasure na aspeto. Diba? Wala kang pwedeng itumbas sa kanyang greatness, sa kanyang kalakihan, sa kanyang kapangyarihan. Diba? Kasi meron siyang magagawa. Diba? Kapag tayo ay willing na tumanggi sa ating mga sarili, diba? O kaya naman meron tayong magagawa kung ang pagsunod natin sa Panginoon ay papasan tayo ng mga krus o kaya ng mga kabigatan o kaya naman ng suffering, diba? Ay nandyan siya kasi sumusunod tayo sa Kanya. Diba? At imposible naman na sumusunod tayo sa Kanya kasi wala siyang gagawin sa isang banda. Imposible naman na nakikita natin yung Kanyang kalakihan tapos Kanyang ipagkakait yung Kanyang magagawa sa atin sa Kanyang kapangyarihan kung tayo ay nasa bingit na ng sacrificing even our dear self. Sa mga tao lang na nakakakita ng Kanyang kadakilaan, pwedeng tumanggi sila sa kanilang sarili, pwede sila magpasan ng krus habang sumusunod sa Kanya. Pero sa mga tao, sa mga mananampalataya na hindi sila umabot na maintindihan yung kalakhan, yung kadakilaan ng Panginoon, na titigil sila sa pagsunod. Ang discipleship nila ay hanggang doon lang sa punto na nagsisimula na yung mahirap. Kasi sila lamang ay pwedeng magpatuloy na sumusunod kapag ang lahat ay komportable. Kasi bakit? Hindi nila naintindihan, hindi nila nakilala at nakita ang kadakilaan ng Diyos kung sino talaga siya. Sa Matthew 16 verse 25, sinabi ulit dito, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong yaon. Dahil sa Panginoon, kaya ito ay gagawin nila, di ba? Yung lahat ng kalagayan nila ay walang comparison sa layunin ng kanilang buhay, ang ating Panginoon. Kasi hindi lang naman siya layunin o purpose ng life. Jesus is our life, di ba? At sabi niya, sino mag-ibig iligtas ng kanyang buhay, di ba? At ang masasakripisyo niya sa pamamagitan ng kanyang comfort, ng kanyang pleasure ay yung kanyang paglalakad sa Panginoon, yung kanyang pagbibigay prioridad sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, kapag ganito itong taong ito, hindi niya tinitingnan yung anumang bagay na meron siya na mahalaga para sa akin o dahil sa akin, magkakaroon siya ng buhay. Hindi ito negatibong panghihikayat. Kasi paano ka makakahikayat sa movement kung ang sasabihin mo lang ay puro kahirapan? Pero maiintindihan natin yung kalakhan ng Panginoon sa statement na ito. Kasi sabi niya dito, mawalan ka ng buhay mo, makakasumpong ka noon. Sa paanong paraan? Kasi kaya niyang ibalik. Kasi kaya niyang tustusan. Kasi kaya niyang gawing 100, 1,000, kaya niyang gawing eternal yung pwedeng nawawala sa atin sa natural at pansamantalang kalagayan natin dahil sa ating pagsunod sa Kanya, dahil sa Kanya. Sa Mark 8 verse 35, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, sabi ulit dito. At ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, pero hindi lang yon, at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Paano natin surely maililigtas yung ating mga buhay? Diba, hindi lamang na maniwala tayo sa Kanya, subalit mabuhay tayo dahil sa Kanya. Whoever believes and lives in me. Dito naman, lives for me. Tapos sabi pa niya, and for my message ay maliligtas siya. Hindi na lamang yung malaki ay ang Panginoon, subalit malaki ang Kanyang mensahe. Mas malaki kaysa buhay na meron tayo. Diba, yung dalhin natin yung mensahe niya dahil tayo ay
nabubuhay sa Kanya at dahil sa Kanya. Di ba? Mas mahal natin siya at therefore yung kanyang mensahe, yung kanyang ikinamatay na mabuting balita ay ating dadalhin sa mga hindi pa nakakarinig nito. Diba? Mas mahal natin siya. Diba? Kaysa sa ano pa mang bagay, sa ano pa mang kalagayan, or even their life, katulad ng alam natin. Diba? At bakit magagawa ito ng tao? Kasi makikita natin si Jesus o yung God for who He really is. At dahil alam natin, dahil nakikita natin, ay malalaman natin, may katiyakan tayo, di ba, na mas mabuti yung sinasabi niya dito. To live because of Him, or for Him and for His gospel. Ito yung sikreto ng mga tao, di ba, na nakayanan nila sa kanilang persecution, di ba, ang pagsunod pa din, nakayanan nila yung trials, nakayanan nila yung lahat ng problema, di ba, dahil sa they live because of Jesus and for His gospel. Hindi sila lugi dahil lahat ng nawala sa kanila ay alam ng Panginoon at ibabalik niya yun sa kanila. Di ba? Kung hindi dito sa buhay na ito, ay mas madami sa buhay na susunod. Sa 2 Corinthians 4 verse 5, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. We are your servants. Alipin, di ba? Yung word na ito ay parang mababa sa time nila. Pinakamababa, di ba? Servants or alipin dahil kay Kristo. At sa pagkaalipin dahil kay Kristo, nangangaral kami, hindi ng aming sarili, di ba? Hindi ng aming kakayahan, hindi ng aming katalinuhan, ng aming mensahe, kundi si Kristo yung aming ipinapangaral at siya yung mensahe namin. Ang mabuting balita ay nagiging mabuting balita dahil ito ay punong-puno ng tungkol kay Jesus, magagawa niya sa ating mga pangako niya sa atin at mga kaparaanan niya para sa ating kaligtasan, di ba? At yun yung ating pinapasikat, di ba, si Kristo at ang kanyang mensahe. Nagawa nila ito, di ba, yung mga apostol, di ba, yung si Apostol Pedro, di ba, si Apostol Pablo dito, nagawa nila ito kasi once upon a time Jesus Christ revealed His deity sa kanila. 'Di ba? Doon sa Mark chapter 9, nagpakita ang kanyang kamahalan sa transfiguration. Nakita nila yung kanyang kalulatian doon, 'di ba? At namangha si na Peter. Nagliwanag ng grabe-grabe. Nakita nila yung napakalinis na kalagayan ng ating Panginoong Yesus. At ganoon din yung nakita ni Apostol Pablo sa palagay ko nung siya ay mako-convert going to Damascus, di ba? Sa chapter 9 ng Acts, sabi niya nakakita sila ng liwanag doon at yun yung kanyang kalulatian sa isang banda, di ba? At kapag nakita mo yung kanyang kalulatian, mayroong mensahe siya, di ba? At ito yung kanyang katawagan at mas maintindihan natin yung pagsunod, mas maintindihan natin yung execution, di ba? Kahit sa anumang paraan ay gagawin natin kung ano man yung ipinapagawa niya dahil nakita natin yung kanyang kalakhan, yung kanyang kadakilaan. Matthew 25 verse 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyong ginawa. Nandito yung kapalaran ng mga taong tumulong sa kapatiran ng Panginoon. Diba? Sa iglesia, if you want. Diba? Sa kanyang mga kapatid, sa mga taong sumusunod na niniwala sa kanya. Diba? Ito yung aking nanay. Ito yung aking mga kapatid na lalaki at babae. Minsan sinabi ng Panginoong Jesus. Diba? So sabi niya dito, ginawa ninyo sa kanila, ginawa ninyo sa akin. Kasi sila yung bumubuo ng kanyang katawan. The physical manifestation or presence of Jesus on earth ngayon ay yung kanyang katawan, yung kanyang simbahan. At compose yung simbahan ng mga tao, di ba? Na mayroong mga weaknesses, na mayroong mga limitations, na mayroong mga needs. At kapag tayo ay tumutugon sa kanila, di ba? We are doing these things not only to these people but to Jesus Christ Himself. Di ba? Nararamdaman niya yun, ina-appreciate niya yun, nagiging thankful siya dito. At if He does, di ba? Kung siya ay naging thankful,
ibibless niya yung taong gumawa nito, katulad ng mga taong kausap niya dito. Dahil ginawa ninyo ito sa aking mga kapatid, sa akin ninyo ginawa. Diba? Pero kapag hindi mo ito ginawa sa mga kapatid o gumawa ka ng hindi mabuti sa mga kapatid, ginagawa mo rin sa kanya ito. Diba? So, ano ang gagawin ng naintindihan natin yung kalakihan ng Panginoon at nakikita natin yung kanyang kalakhan, kadakilaan sa kapatiran. Diba? At tayo ay re-respond, therefore. Tayo magsiserve, diba? Tayo mag-minister sa kapatiran, tayo ay magsusupport sa kapatiran. Diba? Ang mangyayari nun, meron tayong resources. Ang ating kapatiran ay merong resources. Tayo ay nagiging resources ng isa't isa. At ang kapatiran ay magpapatuloy sa kanilang kalagayan na mas mainam, mas komportable dahil tayo ay responding, di ba, sa presensya ng Panginoon sa kapatiran. Di ba? Gagawin tayo na maging aware kapag naintindihan natin yung kadakilaan ng Diyos in the church, di ba? Gagawin niya tayo maging aware sa service na ginagawa natin to each other. Sa Ephesians 1 verse 17, sabi niya dito, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kalulatian, ang Espiritu ng karunungan. Diba? Ibibigay daw yung Espiritu ng karunungan, Spirit of wisdom, pero hindi lamang wisdom, kundi ng pahayag, revelation. Sa anong karunungan, anong revelation yung kanyang ibibigay sa atin sa pagkakilala sa kanya. Diba? Revelation at wisdom of knowing who He is. Ito yung ibibigay sa atin, di ba, ng Ama by the Spirit. Ito yung unti-unti na naiintindihan natin walking in the Spirit while praying in the Spirit. Di ba? The deep things of God. At siya lang yung mayroong deep things of God. Di ba? Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians, di ba? I-reveal ng Spirit sa atin. Hindi lamang yung mga bagay na paparating, mga bagay na hindi nakita o kaya na pinangarap ng puso ng mga tao. Subalit, yung mismong Diyos na naghanda ng mga bagay na ito at ang mga bagay na malalalim niya. Di ba? Mas makikilala natin ang kanyang kaliman, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya, ang kanyang kadakilaan dahil sa tulong ng Espiritu. Ito ang para bang exclusive rights o kaya naman exclusive privilege ng mayroong Holy Spirit. At pag nangyari yun, sabi niya, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagkatawag. Kapag naintindihan natin siya at naliwanagan o na-open yung mga mata ng ating mga puso, yung inner eyes na meron tayo, hindi siya yung third eye. Diba? Subalit yung mata ng ating pananampalataya dahil ang ating mga puso ay naliwanagan na, diba, by the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Naliwanagan tungkol saan? Sa pagkakilala sa Kanya. Mas maintindihan natin yung pag-asa ng Kanyang pagkatawag. We have something to do because we have seen the glory. We have seen the greatness of God. At makikita natin, God is summoning us, diba, to do something. Diba? Mayroon tayong calling. At sabi ni Apostle Paul once, hindi ako naging disobedient sa heavenly vision. Diba? At sabi pa niya, kung ano ang mga kayamanan ng kalulatian ng kanyang pamana. Meron tayong reward, meron tayong inheritance, diba, of the saints, ang kayamanan ng kanyang kalulatian. Kaya nga, kaya nilang i-wish yung kahit anumang bagay kasi out of this world ang kanilang mamanahin. Diba, literal na out of this world. Kasi meron ganito. Diba, while doing the calling at nawalan ka ng kahit ano paman o kahit sino man, sabi niya dito, mayroong kapalit. Kayamanan ng kalulatian ng kanyang pamana sa mga banal. Verse 19, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya. At hindi lamang niya ipapakita sa atin yung mamanahin natin in the future sa eternity, kundi kanyang ipapakita sa atin yung magagawa niyang malaki dahil sa kapangyarihan niya habang nagsisisampalataya tayo sa ating kasalukuyan. Diba? At ito'y sasama sa atin itong mga assistance at supports, diba? At kapangyarihan na ito upang mas maintindihan natin ang kanyang magagawa sa atin. Dahil nakikita natin siya sa pananampalataya, dahil nakikita natin siya sa pamamagitan ng karunungan at revelation ng Espiritu Santo dahil na binubuksan nito ang kalaliman ng Diyos, kadakilaan ng Diyos sa ating mga puso. Diba?
Nakikita natin yung pag-asa ng ating pagkatawag, naiintindihan natin yung kayamanan ng kalulatian ng kanyang pamana at ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan at work habang tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon. Romans 8:31. So ano ngayon yung mangyayari kapag nakita natin yung kanyang kalakihan? Nakita ni David yung kanyang kalakihan at natalo niya yung kanyang kaaway. Nakita ni Abraham yung kanyang kadakilaan, yung kanyang katangian, 'di ba? At siya ay nung tinawag ay lumabas mula sa comfort niya, 'di ba? Handang magsakripisyo ng kanyang bugtong. Sabi dito sa Romans 8:31, anong ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? God is on our side and He is the greatest of everything dito sa sanglibutan na kanyang nilikha. Diba? Siya ay nag-occupy ng lahat. Ang kanyang imprints ay nasa lahat ng kanyang creation. Diba? Ang kanyang presensya ay by the Holy Spirit. Ang kanyang presensya ay nasa lahat ng kalagayan natin. Ano ang magagawa ng ano pa mang kalaban natin kung siya yung kakampi natin at ganoon siya kalaki? Verse 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Hindi lamang siya malaki at makapangyarihan at dakila, siya ay mayroong heart para sa atin kasi siya ay nagturing ng pag-ibig sa atin kasi ibinigay niya yung kanyang bugtong para sa atin. Kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sa palagay mo ba, ma-outgive mo yung God? Hindi. Diba? If you overthink about God, you overthink of plans. You overthink of solution and answers. You overthink of power. You overthink of love, of grace. At itong lahat ng ito ay nakalaan para sa ating kalagayan. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay kung ang kanyang bugtong ay kaya niyang ibigay? Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay umaring ganan. Pinili niya tayo, tumugon tayo at kanya tayong tinanggap ng buo. Hindi niya tayo i-exclude o hindi tatanggapin. Tayo ay tinanggap dahil sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, sino ang magsasakdal sa atin? Anong condemnation ang tatalab sa atin kung sakaling we are justified by God? Diba? Kanya tayo, nasa kakampi niya tayo at willing siya na ibigay yung mas sigit pa sa atin. Sino ang magsasakdal sa atin? Sino ang magsasabing tayo ay mas mapapahamak o tayo ay hindi mapapauti? Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Siya yung ating judge at namatay siya para sa atin at Savior natin siya. Hindi niya tayo hahatulan kung siya ay ganun sa atin. Kung ang revelation natin kay Jesus ay hindi lamang siya tao at karpintero, subalit siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na handang magbigay ng kanyang buhay dahil sa kanyang biyaya at habag para sa atin. Kung kaya niyang gawin ito almost 2,000 years ago, ano pa yung hindi niya kayang gawin sa now natin kung sinabi niya, I am with you always. Si Kristo Jesus na namatay, yung nabuhay muli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos at siya ay namamagitan dahil sa atin. Siya ay nagiging nag-intervene sa atin, 'di ba, para sa ating kapakanan dahil wala tayong matatanggap sa Diyos kasi siya yung ating daan. Kung wala si Jesus, anumang bagay hindi pwede nating tanggapin mula kay God kasi walang anumang makakarating sa Kanya at vice versa. Diba? Wala rin makakarating sa atin mula sa Kanya kung hindi sa pamamagitan ng tulay, ng daan, ang ating Panginoong Hesus. Sino ang hatol sa atin kung ang hukom ay tagapagligtas natin ngayon at kinikilala natin at kilala niya tayo? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo sa Diyos? Sino? Diba? Kapigatian, kahapisan, pag-uusig, kagutom, kahubaran, panganib, tabak, lahat ng pwedeng ibato sa atin ng buhay na ito, ng mundo na ito, ng kaaway natin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kung revealed sa atin hindi lamang yung love niya, revealed sa atin ang kanyang kadakilan, kapangyarihan, at everything about Him is for us. Di ba ang ganda ng buhay natin na magsisimula ngayong year 2022, di ba? Na hindi ito year 2022 o kaya naman also, hindi na yun mauulit. Di ba? Kasi iba na yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay kapag ang God ay mas dakila kaysa sa lahat ng bagay. Iba na yung pagtingin natin. Nasa atin yung sagot, nasa side tayo na nananalo at nasa side tayo na mas makapangyarihan. Hindi na tayo hihiwalay sa pag-ibig ni Kristo
di ba? Dahil sa mga bagay-bagay na kinasasadlakan natin o kinalalagyan natin o kalalagyan natin even sa hinaharap. Dahil alam lang natin na He is for us and what or who will be against us. Ito yung nagagawa if God is great sa ating harapan, kung siya ay revealed sa kanyang greatness sa atin. Let us be amazed, brothers and sisters, mga kapatid ko, mga kaibigan na kasama natin. Let us be amazed by the revelation of this God. Diba? Starting this year and then going forward, makikita natin na ang buhay ay kaya, ang kalagayan ay merong health, ang mga problema ay may mga solution, at meron tayong planong sinusunod. Going to everything that God wants us to have, going to everything that God wants us to do, and everything that God wants us to be. Amazed by God. Kaya mong sumunod, di ba? Kasi alam mo, ang kanyang mga utos ay para sa iyo. Alam mo that lahat lang ng goodness mo ang nasa isip niya kung bakit kanya pinapasunod. Dahil alam mo na ikabubuti mo yung pagsunod mo dito sa great God na ito. Dahil sa love na meron siya, dahil sa kapangyarihan na meron siya, at sa eternity na kanyang ipinapangako sa atin. Kapag sinabihan kanya naman ng palataya, mananampalataya ka kasi kilala mo siya. Kapag sinabi niya magsisi ka, talikdan mo yung kasalanan mo, alam mo na ikabubuti mo yun. Magpabautismo ka para sa kapatawaran ng kasalanan mo, masigit na alam mong ito ay blessing sa iyo. Hindi mo siya tatanggihan. Kapag sinabi niyang tatahan ako sa iyo by my Spirit, therefore tatanggapin mo yung Espiritu Santo, alam mo din. Diba? At magpatuloy ka sa buhay na ito upang ikaw ay manatili sa kanyang plano. Alam mo din na yun yung greatest. Sa lahat ng options na meron ka this year at the years following, ang mga possibilities ay madami. Ang mga paraan ay mas madami, di ba? At ang mga solution ay accessible dahil ang Diyos makapangyarihan, marunong, mayroong biyaya sa atin ay na-reveal sa atin o nare-reveal sa atin yung kanyang kadakilaan. Huwag nating ipagkait itong option at possibility na ito ng ating 2022. Panginoon namin, nagpapasalamat po kami sa lahat ng inihanda mo para sa amin ngayong taon na ito. Mamangha kami hindi lamang sa mga bagay na ito, kundi dahil sa iyo, o kaya manghain mo kami ng iyong presensya. Iniimbitahan namin, Lord God, na makita namin kung bakit kami hindi matatakot, kung bakit mas malaki ikaw sa takot namin o mga kinatatakutan namin. Kung bakit anumang problema na meron kami ay may solusyon madami sa iyo. O kaya naman mas maganda yung options na mayroon kami sa iyo. This year, Lord God, ay makita namin ito. Papayagan namin ikaw na kumilos upang ang lahat ng answers para sa amin ay accessible. Upang ang kalooban mo, Panginoon, ay magawa namin at ang mga tao, Panginoon, ay maabot ng iyong biyaya at masabihan ng iyong mabuting balita na pwede naming gawing layunin, Lord God, habang kami ay nandito sa kalagayan na kinalalagyan namin ngayon. Alam namin, Panginoon, yung danger ng sakit. Alam namin, Panginoon, yung danger ng mga tao na nasa paligid namin at ng mga possibilities nito. Pero ang imamagnify namin at i-overthink namin sa mga isip namin ay yung presensya mo at katotohanan mo. Maraming salamat, Panginoon. Dahil hindi namin masusukat yung lalim, yung lapad, yung luwang ng iyong pag-ibig sa amin. Dahil ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay mas naiintindihan namin at mas maiintindihan pa namin habang kami nagpapatuloy. We want to be amazed by you, Panginoon. Upang maiwasan namin yung dapat namin iwasan at upang makapunta kami sa dapat katulad ng plano mo sa amin. Tulungan mo kami, turuan mo kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy kasi ang susunod po ay communion at maiwan po sa atin yung mensahe ng pananalitang ito at magpatuloy tayo magsaya dahil sa blessing nito. So, pansamantala, tayo ay magsa-sign off pero ang blessing ng Panginoon ay sumaati. Ang kanyang proteksyon, ang kanyang kagalingan, kalakasan at lahat ng provision niya ay sumaatin upang magpatuloy tayo, diba, sa buhay at paglilingkod sa Kanya. God bless po sa bawat isa.